Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, purihin ninyo ang Panginoon, nagbilangin ang kanyang ngalan. Purihin siya'y amitan at kapurihan magpakailanman. Tayo magdiwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Marahil, mahirap para sa tao. Pero hindi ito mahirap sa Diyos. Manalig ka, manampalataya ka, gagawa ang Diyos ng paraan upang bumuti ang lahat. Sa pagdiriwang ng banal na misa upang maging karapat-dapat tayo sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos, aminin natin na tayo ay nagkasala. Humingi tayo ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawalan ng pag-asa. Iwan mo ang kasalanan at lumapit ka sa Panginoon. Magmakaamo ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala. Manumbalik ka sa kataas-taasan, talikuran mo muna ang gawang masama at kamuhian mo ang kanyang kinasusuklaman. Sino ang magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay? Ang mga buhay lamang ang maaaring magpuri sa Kanya. Ang mga patay, sapagkat sila'y wala na, ay di maaaring magpuri sa Panginoon. Mga buhay lamang at malulusog ang maaaring magpuri sa Kanya. Kay laki ng pagkahabag ng Panginoon, anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik loob sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod.
Mapalad ang taong pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasiyang kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking baha, di sila abutin. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabag, aking aawitin ang pagkalinga at iyong pagliligtas. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaki na patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magdanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyan, tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." May pagmamahal siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito at muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-8 linggo sa karaniwang panahon. Huling mga araw bago tayo pumasok sa panahon ng Kwaresma, at sisimulan po natin yan sa Miyerkules, Ash Wednesday. Sa pagpasok natin ng Kwaresma, inihahanda po tayo ng mga pagbasa ngayon. Kapanalig, yung Kwaresma, nandiyan po yung panawagan po sa atin, fasting and abstinence, prayer and charity. Mahirap po ito. Kapanalig, ikaw, kaya mo bang mahirapan? Sinanay ka ba ng magulang mo na merong hirap talaga sa mundo? At kapag merong mahirap na bagay, hindi ibig sabihin titigil ka na at susuko, bagkus haharapin mo yun. At haharapin mo yun, hindi ng ikaw lamang. Kasi kaya nga mahirap eh. Bakit ba mahirap? Ibig sabihin, kailangan mong humingi ng tulong. Yun lang ang ibig sabihin na. No? May ginagawa ka, mahirap. Ibig sabihin, magpatulong ka. Ibig sabihin ng mahirap, hindi mo kaya mag-isa. Kaya, lapit ka sa kaibigan. It's okay. Kaibigan mo yan eh. Tutulungan ka yan. Lapit ka sa pamilya. Kapatid, nanay, tatay. Naku, okay yan. Pamilya mo yan eh. Tutulungan ka niyan. Kaya mahirap. Kasi hindi mo kaya. Kaya hihingi ka ng tulong. Lalapit ka sa Diyos. Sabi sa ating Ebanghelyo, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Ito ay mahirap sa Diyos. Ito ay mahirap sa tao. Hindi nga magagawa ng tao eh. Mahirap to sa tao. Pero kung yung tao hihingi ng tulong sa Diyos, kung yung tao ay magpapakumbabata, amin Lord, kailangan kita, tulungan mo ako, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ibig sabihin ka panalig, sa umpisa mahirap, kang susuko, huwag kang titigil, hingi ka ng tulong, magdasal ka. At sa tulong ng Diyos, magagawa mo yan. Mahirap yan sa tao, pero kapag tinulungan ka ng Diyos, magagawa ng Diyos sa iyo ang lahat ng bagay. Pero kailangan mong piliin ang Diyos. Alam niyo po sa buhay, meron daw pong iba't ibang klase ng hirap. Nahirap, ano? Dito po sa Ebanghelyo, narinig natin yung binata, nagtatanong paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus yung mga utos, ang galing ng binata na ito. Ang sabi niya, nagagawa ko na po yan mula pa nung bata ako. Kaya tinignan ni Jesus yung binata ng may pagmamahal. Hindi po lahat sinasabihan ni Jesus ng sumunod ka sa akin. Pero itong binata na ito, sinabihan ni Jesus, magbalik ka at sumunod ka sa akin. Yun ang sabi niya. Kaya lang, umuwi ng malungkot itong binata at mukhang hindi nababalik. Bakit? Kasi ang pinagagawa ni Jesus ay ipagbili ang kanyang ari-arian at ipamigay sa dukha ang pinagbilhan. Ang sabi, malungkot yung binatang umalis kasi siya'y hindi lang mayaman, siya'y napakayaman. Sinabihan siyang, bumalik ka at sumunod ka sa akin, kaya mukhang hindi babalik. Mukhang hindi susunod. Tandaan mo kapanalig, ano? Yung mga apostol, ganun din ang sinabi ni Jesus. Sumunod ka sa akin. At lahat po sila, iniwan ang lahat. Iniwan ang lambat, ang bangka, yung mga kasamahan sa negosyo. Tandaan mo, even may mayaman eh. Sino ba yung mayaman? Si Mateo, tax collector. Mayaman. May kaya to. Pero iniwan niya yung trabaho niya, yung yaman niya, at sumunod kay Jesus. Kaya lang ito daw pong binata na napaka-yaman. Hindi niya kayang iwan eh. Kaya umalis siya ng malungkot. Kaya sabi ni Jesus,
Madali pa sa kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kesa ang isang mayaman ay magpasakop sa paghahari ng Diyos. Kamelyo, kapanalig, nakakita ka na? Napakalaki. Malaki pa sa akin. Napakalaki, matangkad. Karayom, nakakita ka na ba? Karayom, ano bang karayom ng pangsulsi sa damit, pangtay ng damit. Ano pa ba? Doon po sa amin, may karayom sa palay. May karayom pa ba sa atin sa palay? Kasi marami pong magsasaka sa amin. Yung butas doon, kapanalig, maliit. Yung kamelyo, hindi talaga kasya doon. Imposible na makapasok yung kamelyo sa butas ng karayom. Pero sabi ni Jesus, madali pa daw yun kaysa isang mayaman na pasakop. Imposible yun. Pero ang sabi ni Jesus, hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Oo, imposibleng pumasok yung kamelyo sa butas ng karayom. Apakahirap nun. Hindi lang pala mahirap, imposible. Pero kaya ni Lord gawin yun. Kayang gawin ni Lord yun. Kapanalig, ikaw, meron ka bang bagay na mahirap na gagawin sa buhay mo? Sa mundo na ito, meron talagang mahirap. At may mga mahirap na hindi mo pwedeng iwasan. Ano yun? Sa mundo na ito, merong trahedya. Babaha talaga. Merong bagyo, may ulan. Hindi mo pwedeng iwasan yan. Puputok yung bulkan. Nature yan, kapanalig. Yan, merong sakit. Dumaan po tayo sa pandemic. May virus. Nakatira tayo sa mundo na ito. We live in an imperfect world. At merong proseso yung nature sa mundo na ito. At hindi mo pwedeng iwasan yung mga hirap na dulot ng mundo na ito. Darating yan. Yan yung nature. Bahagi ng pagiging nilalang sa mundo na ito. May mga hirap na hindi mo pwedeng iwasan. Pero may mga hirap na pwede mong iwasan. May mga hirap po, if you will make the right decision. Nandiyan ang 10 utos para gabayan po tayo. Huwag mong gagawin to. Huwag mong gagawin yun. Nandiriyan po yung paggabay ng ating mga magulang. Nandiriyan po ang gabay ng Bible para ilayo po tayo sa kasalanan na magdudulot sa atin ng hirap. So, pwede mong iwasan yon. Just make the right decision. May mga hirap, hindi mo pwedeng iwasan kasi nature yun eh. Pero may mga hirap na pwede mong iwasan kung pipiliin mo na gawin yung mabuti. Pero ito po, meron pong hirap na hindi mo dapat iwasan. Pwede mong iwasan, pero hindi mo dapat iwasan. Ano yung hirap na hindi mo dapat iwasan? Kapanalig, mahirap mag-aral. Pero ito yung hirap na hindi mo dapat iwasan. Kailangan mong mag-aral ng mabuti. Mahirap magtrabaho. Pero kailangan mong magtrabaho. Mahirap yan. Mahirap buuin, pagkaisahin ng pamilya. Mahirap. Pero dapat mong gawin. Ito yung hirap na pwede mong iwasan. Kaya, pwede. Pero sa bandang huli, pag iniwasan mo yan, lalo kang mahihirapan. Ikaw pipili ka panalig. Ano ba ako? 48. May mga nararamdaman na pa ako. May mga gamot na rin akong iniinom. Ito, mahirap gumising ng maaga. Mahirap mag-exercise. Mahirap kumain ng mga healthy foods. Mahirap yun. Pero, mas mahirap kapag naging diabetic ka. Kapag meron kang sakit sa puso. Kapag meron kang arthritis, mas mahirap yun. Ikaw, anong pipiliin mo? Piliin mo na lang mag-exercise, kumain ng malusog, magandang pagkain, maayos sa pagkain, piliin pong gumising ng maaga. Mahirap yun, pero yun yung mahirap na talagang magdudulot sa iyo ng kalusugan.
magdudulot sa iyo ng mas mahabang buhay. Mahirap magtrabaho, mahirap mag-ipon, mahirap magtabi para sa kinabukasan, mahirap yung magtabi para sa iyong pagtanda. Mahirap yon. Pero mas mahirap pong tumanda ka nang wala kang naitabi. Oo, napag-aaral mo yung mga anak mo. Oo, binibigyan ka ng mga anak mo. Pero sabi nga nung maraming nakausap ko, Father, mahirap umasa sa anak. Oo, mabait yung mga anak ko. Binibigyan nila ako at malalaki yung binibigyan nila sa akin. Pero mahirap pa rin po na nakaasa ako sa kanila. At meron ngang iba, mahirap daw mamalimos, parang namamalimos siya sa kanyang mga anak. Mahirap daw po yun. Mahirap mag-ipon, mahirap paghandaan yung pagtanda, mahirap magkaroon nung tinatawag nating sa negosyo o kaya sa pag-iipon ng passive income, mag-invest para sa iyong pagtanda, pambili mo ng gamot, at para kahit matanda ka, meron kang pera na maitutulong sa iba, meron kang patuloy na, ano ba tawag doon, meron kang pension, may patuloy na dumarating na pera na panggastos mo sa iyong pagtanda. Mahirap maghanda. Pero mas mahirap yung hindi ka naghanda. Ito yung mga hirap na hindi mo dapat iwasan. Ang sinabi ni Jesus doon sa binata, mahirap yun. Sa kanya sinabi ibenta ang lahat at sumunod kay Jesus. Mahirap yun. Pero, kung susunod yung binata, ang makakamit niya ay isang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan. Makakamit niya yung buhay na walang hanggan. Ito yung pinaglaban ng mga apostol. Ito yung nakamit ng mga apostol. Iniwan din kasi nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Apakahirap nun. At maraming apostol talagang naging martir. Nag-alay ng buhay para sa pananampalataya. Apakahirap nun. Pero sa bandang huli, nakamit nila ang gantimpala ng langit, buhay na walang hanggan sa langit, kasama si Jesus. Ito yung mas malaking biyaya, mas malaking gantimpala na inihahanda ni Jesus para doon sa binata. Pero mukhang nagpadala siya doon sa hirap Ayaw daw niya. Hindi daw niya kaya. Kapanalig ikaw, meron ka bang dapat tanggalin, dapat putulin? Meron ka bang dapat iwanan na nagdudulot sa iyo ng masama? O kung hindi man nagdudulot ng masama, meron ka bang dapat na i-give up para mas magkaroon ka ng mas mabuting bagay? Kapanalig, eto aminin ko sa'yo, hindi mo kaya. Ako hindi ko kaya. Apakahirap ito para sa tao. Pero ito yung mabuting balita na narinig natin. Hindi ito mahirap sa Diyos. Yung mahirap na gagawin mo, na alam mong mabuti. Yung mahirap na gagawin mo, na alam mo makabubuti para sa mga minamahal mo. Yung mahirap na gagawin mo, na alam mo magdudulot sa iyo ng malalim na kaligayahan, kapayapaan, kahulugan ng buhay. Yung mahirap na gagawin mo na alam mo na magdudulot sa iyo ng buhay na walang hanggan. Huwag mong gagawin mag-isa. Gawin mo ng kasama ang Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung kasama mo ang Diyos, magagawa mo ang lahat ng bagay. Amen. Manalangin tayo ngayon sa Diyos na Ama natin para sa katatagan na mapaglabanan natin ang tukso ng kayamanan at kasiguruhan ating itutugon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan
at mga naghihirap ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao naway matagpuan ang karunungan na unahin ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit naway mabigyan kasiyahan at kalakasan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Makalangit naming Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukhaan sa Espiritu at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami ay umunlad. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tunggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kinalugod mong likhain ang sanlibutan na yung pinagbabago at idinadangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon. Niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, makipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan. Kapayapaan mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo, natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan, upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na di matatapos. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, pagalingin kayo, ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
na ihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, sumusunod kay Kristo. Salamat sa Diyos. Kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinabuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupurit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ng makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo ipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Yarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman. Ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan. At sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaming nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cervi et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio occidenti amut proque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestis eis. Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus. Ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iutas insciamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang pagdilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa. Ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita. At naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos. Maging handa nawa akong tanggapin kung ano ang kaniyang naisin. Nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.